Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pa rin si Digong kasi po mukhang gulong-gulo yung mga mambabatas doon sa Quadcom kay Digong. Kaya nga parang totoo po yung sinabi ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio na naglaro lang si Digong. Nag-hyperbolic statement lang siya doon. Nag-joke-joke lang siya doon. Oo. Sa atin po nag-flip-flapper lang si Digong. Pati siguro siya, hilong-hilo na rin. Hilong-talilong na rin po. Litong-lito. Kaya yung mga mambabatas, litong-lito rin. Ano ba talaga? Di po ba? Tapos, meron pong sinabi si Congressman Luis Tro during her interpolation dito kay Digong, dun sa Quadcom hearing na yan. No? At eto, Pangulong Bongbong Marcos pwedeng ma-impeach. Ayun. Kasi po, may nagsabi po na pwede siyang ma-impeach. Bakit pwedeng ma-impeach na naman ng Pangulong Marcos? Akala ko ba si Sara Duterte yon? Ha? Mukhang ako din, guling-gulo na sa mga Duterte na ito, no? Talagang nagka-counter sila, narrative, no? Impeach si Sara. Hindi. Marcos munang impeach. Ganun. Adik si Digong, pentaning. Hindi. Si Bongbong ang blengbong. Ha? Ganun. Eto. Attack dog. Ni PBBM si Trillanes. Kasi nilabasan kami ng bank statements. Ha? Di ba? In summation, lahat i-deflect kay Pangulong Marcos. Lahat kasalanan ni Pangulong Marcos. Di ba, Maritel? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganoon din po sa mga nakakasama natin sa ating video premieres at live streaming. Special shout out to all our OFWs, sa mga men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro, at lubos po ako nagpapasalamat sa mga sumusuporta at yung mga hindi po bumibitaw, no? Ano man ang mangyari sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo at paunti-unti lumalago ang ating channel. And may God bless us all. May God bless the Philippines. May God save our country from this patuloy na pagdating ng mga bagyo, no? Sana po mailikas lahat kung maaari lamang, at patuloy po tayong manalangin sa ating poong may kapal na bigyan naman tayo ng konting reprieve dito sa mga bagyo. Sunod-sunod po May super typhoon po si Pipito, no? Sa mga kababayan natin dyan na madadaanan ng bagyong Pipito, super typhoon po yan, signal number 5. Anak ko po, mag-ingat po at sumunod kayo sa mga pronouncement ng mga ating gobyerno. And may God bless the Marcos administration. Unahin natin, mga kababayan, ito pong balita dito sa Manila Bulletin. Yung mga House members na kabilang dyan sa Quadcom, litong-lito po, no? Kasi itong si Duterte, litong-lito din ang pinagsasabi, inconsistent. Ayan po, Manila Bulletin. Duterte's inconsistencies leave House members bewildered. Ibig sabihin, nahihilo, nalilito. Ano ba talaga, Lolo, ang gusto mong sabihin? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? No? Nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Kasi kami, litong-lito Hindi namin alam ang gusto mo. Para kang yung, alam mo na, nagme-menopause ka ba o andropause? Di po ba? Ayan. Basahin natin tong article na ito. Former President Rodrigo Duterte flip-flopping o flip-flapper. Response to a challenge for him to sign a bank waiver have left House of Representative members is scratching their heads. Sabi, napakamot na lang kami sa ulo. Ano ba talaga? Pipirma ka o hindi? Kasi sabi niya, sige, gawin mo na. Pirmahan ko, kapalit. Tapos nung inulit, teka muna. Joint account kami dyan ng mga misis ko. Tapos pag hindi siya mag-sign, hindi rin ako mag-sign. Ano ba talaga? Naku po, nag-andropause po ang inyong dating Pangulo. This challenge was issued by former Senator Trillanes last Wednesday
once again brought up the allegation that Duterte have received an estimated 2.4 billion pesos in drug proceeds in the past. Ayan. Duterte and Trillanes served as a resource person of the 13-hour. Talagang nakipagtigasan si Digong. 13 hours, no? House Quad Committee hearing on former's bloody drug war that day. Initially, Duterte was very straightforward. Straightforward in a statement. I'll sign the waiver tomorrow. Under oath yun, I'll sign the waiver tomorrow. When House Assistant Majority Leader Lanao del Sur Representative Sia Adjong first mentioned the word waiver in his interpolation, nag-reply si Duterte, the waiver? Yes, right away. Ayan na naman. Iba na. Mamaya, ganun ba? I'm willing to execute an affidavit to summon the bank pursuant to my waiver. If there is an iota of truth, I will ask my daughter, si Sara Duterte daw, to resign and all members of my family. I will also hang myself in front of you. Ang yabang niya, ang yabang niya. But a few minutes later, he issued a kabit. Yung bang parang yung dare. Most likely because Trillanes was there, seated just 3 chairs away from him. Trillanes should also hang himself too. Mandadamay pa. Talaga naman. Sa bagay, siguro ayaw niyang mag-isa doon sa impyerno. Batangas Representative Jerbil Luistro, a lawyer by profession, likewise noticed the inconsistencies in the testimony of the former Davao City Mayor turned President. Sabi ni Kong Luistro, the President made his testimonies inconsistent. I don't know why. Di ba? Even Adjong felt the need to be double-checked even after Duterte assured the mega panel that he would sign the bank waiver at first instance without any condition. Correct. So, it is now the understanding of the committee that when the former President was asked by Chairman, si Chairman Acop, that the President be willing to sign any waiver, will that be safe to assume, Mr. Chair, that will be conditional? Adjong made this assumption on the basis that when the former President right away answered the question of Acop, I presume that is actually in the affirmative and it was actually in all candidness, all honesty. Di ba? Ayon po ang pinupunto ni Adjong. Walang condition nung nagtanong si Acop. Di ba? Ang sagot kaagad ni Duterte, yes. Wala man lang. Teka muna. Joint account kami. Teka muna, sampalin ko muna siya. Teka muna, maghang din siya ng sarili niya. Walang ganun. Walang condition. Walang if. Sabi ngayon ni Duterte, please give me one purpose. Why should I produce it? Tingnan mo, nagbago na. My problem is that the bank account is joint with my wife. So I cannot waive her right to secrecy. I myself has no problem with that. The problem is that it is a joint account. Ayun na. Sa kanya lang naisip na joint account pala yun. Meaning, nag-i-exist yung mga bank accounts. Hindi niya mapabulaanan, mga kababayan teka muna, yung mga yan, wala ako niyan. Kung talagang sigurado ka, alam mo yung mga bank accounts mo, sasabihin mo, teka muna, wala yan Sige, sign na ako. Kung totoo yung mga bank accounts na yun hindi nag-i-exist, sasabihin niya, go ahead, drop it now. Wala nang kondisyon. Sigurado ako, hindi akin yan. Sigurado ako, hindi nag-i-exist yung mga bank accounts na yan. Sign it. Drop it now, I'll wait for you. And I will sign it. We will not leave this hearing. We will not adjourn this hearing until I sign that waiver. Yun ang tamang sagot doon sa aking opinion. Kung alam mo na itong mga bank accounts na piniresinta ni Trillanes ay mga bogus, para doon pa lang mapahiya na si Trillanes, para doon pa lang pwede mo nang kasuhan si Trillanes ng paninirang puri. Nung 2016 pa yan, 2017 pa yan, nung senator pa si Trillanes Ba't hindi nyo ginawa yan? So therefore, ibig sabihin, may possibility na itong mga bank accounts na pinakita ni Trillanes ay nag-e-exist at nakalagay sa mga pangalan nyo or sa mga pseudonames ninyo, sa mga aliases ninyo o sino man ang ginamit nyong tao. Kasi sabi niya, teka muna, joint account kami dyan patay na, di nahuli. Na
some of them might be true, some of them may be true, or most of them are true. O, di ba? O, ay, grabe. So, I have to ask my wife to appear here and to ask her if she is ready to waive the bank secrecy law. The problem is, what is the purpose of this investigation? Am I under investigation? Why are you asking for my bank accounts? What is my purpose here? O, diba? Nagbago na bigla! Naisip niya siguro, teka muna. Kaya nga sabi, inconsistencies, flip-flopping. Nung tinanong siya ni Akop, sige, yes, anuhin ko, pirmahan ko. Tapos nung sinabi ni JJ Suarez lang, are you willing to sign the waiver now if we drop it now? Ano kapalit? Sampaling ko siya? O, di ba? Ang sabi ni Trillanes, halika. Sampalin mo ako, pero pirma ka muna. Di ba? I don't want you, the congressman, to make a suspicion. So, if not in public, I'll give you a copy. I'll show you a copy of the conditions that it sticks with you. The problem is that it is a joint account. At the back of my mind, how about my wife? Oy, kahit biglang na paano mga kababayan, napaisip bigla si Duterte. Baka may nag-coach. Oh, di ba? I'm sure yung lawmakers have a wife and you have an accounts. It's always when you have a wife, it's really a joint account. That is the Filipino way of doing it. Naku, nandamay pa. Hindi, ang usapan dito, ikaw, Duterte. Di ba? Ayun yung inconsistencies. Nagpi-flip-flopping, hindi makapagsalita ng nagbitaw ka na ng salita bigla mong binawi o under oath. Ngayon, kinorek siya ni Trillanes. O, sabi dito, Trillanes, the main source of the drug proceeds allegation, refuted the former president's alibi. Quote, just for the record, the joint account is between Duterte and Sara Pusit, not the wife. Those are the bank records that are in our custody. O, ayun naman pala Baka naman, meron pa dyan. Di ba? At, di ba, Trillanes, baka may hindi ka pa alam dyan. Ipaalam mo na booking sa sariling bunganga. Nahuli. Di ba? Just like what I anticipated earlier, that he's been saying he is willing to sign a waiver. At the same time, it's always a bluff. Correct. Parang naglalaro lang ng poker. Magbablap lang ng magbablap si Duterte kasi wala siyang baraha. Wala Ang pinakamataas niya lang, 2 Di ba kung ang baraha niya butaw. O, bablap lang ako. Magre-raise ako. Magkukol ako. Hanggang sa kumagat ka sa bluff ko. Pag kumagat ka sa bluff ko, talo ka. O, yan. Now, he's saying he will slap me first before he signs the waiver. I will agree, provided he should sign first the bank waiver. O, diba? Duterte, kung wala kang tinatago talaga, tulad na sinabi ko kanina, kung alam mo talaga yung bank accounts mo, halimbawa, meron kang bank account sa bank BPI, sa China Bank, sa Metro Bank, at kung anong bangko pa, granting meron kang 10 bank accounts. Joint account mo yan sa misis mo o solo mo. Alam mo yan. Alam mo yan. Oo. At kung wala kang ginawang anomalya, matino ka, tama yung proseso mo, walang pumapasok dyan na PC, sasabihin ko, kay JJ Suarez, drop it now. Still, we have a long time, di ba? O, sige, signayin ko yan. Alam ko, walang pumapasok na anomalya dyan. Hawak ko ang katotohanan, hawak ko yung mga bank accounts ko. If there exists na wala dyan, hindi akin yan. Bogus yan. Di ba? Sama nyo pa AMLAC. Sama nyo na MBI, saka DOJ. Police, sige, sama nyo lahat. I'll sign the waiver. Kalkalin nyo. It's an open book. Kasi alam mo ang katotohanan nasa iyo. Di ba? Alam mo yung bangko mo. Alam mo yung mga transaction dyan. Di ba? So, tanga ka na lang kung may na-transaction sa bangko mo nang hindi mo nalalaman, and then something's wrong. Kung joint account yan, dapat sinasabi mo sa misis mo o sa asawa mo. Para at least may idea yung asawa mo. Ganun po Sabi niya, that is the Filipino way, di ba? Oh. Ngayon, kung di mo pinapaalam sa asawa mo, delikado. May tinatago. Ganun po, di ba mga kababayan? Tama, mali. So dito, flip-flopping.
Inconsistent, kaya litong-lito yung mga house members. O, di ba? Kaya malalaman mo si Digong, sinungaling! Di ba? Kung talagang matapang siya, alam niya yung transaction sa mga bangko na yun. Alam niya na hindi yun ang kanyang bank account. Alam niya na wala siyang joint account sa anak niya. Unless tinago sa kanya ng anak niya. Ginamit lang siya. And then that's the problem with it. What mo ako idadamay dyan? Inosente ako. Paglalaban mo kung talagang tama ka. Pero ang dami niyang alibay. Deflection eh. Anong huling-huling deflection nila? Attack dog ni Trillanes si PBBM. Di ba? Ang usapan natin, waiver para mabuksan ang katotohanan sa mga bank accounts nyo tungkol sa 2.4 billion pesos to the total amount of those bank accounts. Pero dineflect nyo tuta si Trillanes, asong ulol si Trillanes ni PBBM? Bayaran ni PBBM ng Malacanang si Trillanes? O wala nga kay ebidensya eh. Di ba? O now, punta tayo dito. Doon pa rin sa Quadcom, pero si Congressman Luistro ay meron pong sinabi sa Abante. Davao, promotor ng EJK. Ayon kay Congressman Luistro. O yan po yung headline title. Pinaliwanag ni Batangas 2nd District Representative Jerbil Luistro kung bakit damay din ang mga Monoy EJK sa Davao City sa investigasyon ng Quadcom tungkol sa war on drugs ni Digong. Ito po yung sabi ng isang interviewer, no, diyan sa bilyonaryo. Talagang ang aligasyon dito nagsimula sa Davao. Ito ngayon ang sabi ni Luistro. That's why you keep on hearing Davao Death Squad, personalities from Davao City, the Davao template that was adopted on a national scale kasi ang aligasyon from this EJ case as a result of the war on drugs really originated from Davao. O yun. Matatanda na sinabi noon ni Duterte meron silang death squad na binubuo umano ng mga ilang membro ng gang. Sa nangyaring war on drugs, about 6,200 o 6,200 ang napaulit ng tasawi sa mga operasyon ng mga pulis at panunungkulan ni Duterte. Actually, ang report ng human rights advocates ay umabot ng 20 to 30,000 people. Mga inosente ang karamihan. O, di ba? O, sabi pa ni Luistro, we really need to investigate even those facts, those incidents that happened during his time as mayor of Davao. O dapat lang. Sabi nga ni Digong, ang tagal ko nang ginagawa yan. Bakit wala man lang nagkakaso sa akin? Kasi confident siya mga kababayan. Bakit nasabi ni Digong yun? Yung mga witnesses yung mga biktima, ayaw nang magkaso. Kasi bakit? Babalikan sila Powerful si Duterte. Mga kababayan, maraming mga blind followers ang mga yan. Di po ba? Ngayon, labas tayo dyan. No? Sinabi lang ni Kong Luistro na nagsimula, promotor, ang Davao ng EJK because of Digong. Ginamit niya as a template on his war on drugs on the national stage nung siya ay presidente. Diba sinabi niya nga, in 6 months, diba, tatapusin niya ang drugs. Ano nangyari? Inabot ng 6 years umamin. Hindi niya kaya. Kasi daw, ang dahilan na naman niya ay, malala. Lumala dahil pinalibutan mo sarili ng mga drug lords Sabi nga ni Trillanes, pinatay mo lang ang kompetisyon. Hindi mo talaga sinugpo. Diba? Talaga lang, kunwari lang may ginagato, pero kakompetisyon nyo. Di po ba? Tama, mali. Ngayon, punta naman tayo dito sa article ng Philstar. Sa article na po ito, nakapaloob dito na mai-impeach ang Pangulong Marcos. Ha? Di ba, sabi nila si Sara Pusit ang i-impeach? Ngayon naman, binaliktad na mga kababayan. Ang focus, ang gusto nilang i-focus natin, ang impeachment kay PBBM. Ha? Sinong magpa-file ng impeachment? Di ba nga Duterte minions? Ha? Bakit? Bakit? Ano dahilan? Anong dahilan nila at tinatakot nila ng impeachment case ang Pangulong Bongbong Marcos? Ayan. Dito po sa balita ng Philstar na ito, Duterte wants to be tried by special court in Philippines. Sa ibaba po nito dito, sa isang section na ito, di ba? Ang sabi ni Digong, ready na siya sa ICC. Ready siya sa ICC para imbestigahan. Pero, bigla niyang binawi, ayaw niya sa mga white people.
Sino yung mga white? ICC. Kaya nga siya nagre-request ng special court daw diyan sa ating bansa para siya ay imbestigahan at i-trial. Pero ayaw niya sa mga puti. Hindi niya tinatras ang mga puti. Sabi niya, Pilipino ako, dapat dito ako i-trial sa Pilipinas. O, di na nyo? Pero sabi niya, ready na ako sa ICC. O, ano ba talaga, lolo? Ayaw mo sa ICC kasi mga puti. Tapos sabi mo, ready ka na? Grabe, mga kababayan, ang galing talaga. Ha? Ang galing mangbola. Ang galing mag-bluff. Oo. Ang galing niyang magpaikot ng utak ng tao. Sino lang maniniwala sa kanya? Yung mga walang utak, hindi marunong umintindi, hindi marunong mag-analyze. Walang yung comparison analysis, wala. Wala eh. Kung ano lang yung marinig nila kay Duterte, palakpakan, ganun po sila. Oo. Now, after na sabihin niya yan, ito namang isang kanyang asong ulol din na former spokesperson niya at legal counsel niya na sabi nila, di umano, butiking Pasay na si Attorney Panelo. Ito sabi, mga kababayan, grabe oh. President Marcos may be impeached. Ha? Ito na naman si Panelo. Meron na naman siyang naratiba. Pwedeng ma-impeach ang Pangulong Marcos. In a separate interview with the Star, Panelo said that Marcos may face impeachment if he allows the members of the ICC to investigate the alleged crimes of Duterte during his war on drugs. O, tinakot na ang Pangulo. Iniba na ang naratiba. Ibinaling na sa Pangulong Marcos. Kasalanan talaga. Oo, lahat na lang ng kinakasapitan nitong Duterte, ay kasalanan ni Pangulong Marcos. Pag pinapasok mo ang ICC para mag-imbestiga, na sinasabi naman ni Digong, na siya na mismo ang nagsabi, come here, imbestigahan niyo ako, now na, bago pa ako mamatay. O pag inalaw ng Pangulo, i-impeach daw siya. Diba? Ano ba talaga? Ano, dinider niyo ang Pangulo para ma-impeach? Dinider ni Digong? Sige, papasukin mo ICC. Babanatan ka namin ng impeachment. O diba? Ano ba talaga? O, kumbaga, pain sa Pangulo, pain sa Pangulo ang ICC para siya daw ay ma-impeach. Ginagawang laruan ni Digong. Oo, naglalaro siya ng chess, mga kababayan. Biruin mo, ikaw ang nagsabi, come over here, investigate me. Nung pumunta ang ICC, bibigyan ng impeachment kay isang Pangulo? Oh, wow, ang galing. Ano ang sabi ng Pangulo? We still will not cooperate with the ICC. Mag-imbestiga sila diretso kay Digong kung gusto ni Digong. Ayun ang sabi niya, di ba, safe? Pero pag inimbestigahan daw si Digong ng ICC, impeachment. Si Digong ang gustong magpa-investigate. Siya ang gustong magpa-interview, tapos nung pumunta ang ICC, diretso kay Digong, i-impeach ang Pangulo? Kasalanan ng Pangulo? Kasalanan ng Pangulo, niyaya ni Digong ang ICC na imbestigahan siya. Kasalanan talaga ng Pangulo? Di ba, Maritel? Oh, sabi dito ni Panelo, I've been praising President Marcos for continuing the foreign policy that ICC has no jurisdiction as he cannot reverse himself. You know why? Under the Constitution, his job is to protect the country, the people, the government, and one of those is to protect sovereignty. If he reverses himself and allows ICC to come here and cooperate with the ICC, he will be surrendering sovereignty, which means he will be betraying public trust, which is impeachable grounds. Panelo, huwag mong takutin ng Pangulo namin. Maliwanag. Maliwanag. Alam ng Pangulo yan. Bakit? Mas matalino ka ba kay Lucas Bersamin? Mas matalino ka ba kay JPE? Ano ang sinabi ng Pangulo during yung ambush interview niya? Diba? The government, my government, still will not cooperate with the ICC. So ito po yan, mga kababayan. Dalawang grupo ang umaano kay Pangulo. Gusto siyang butasan, no? Baka ito nga, si Campo ni Digong, gusto talaga siyang paalisin para maupo si Pusit. Eto namang mga anti-Marcoses, no? Tulad nila
Hontiveros, yung mga dilawan, diniderang Pangulo na papasukin ng ICC, makipag-cooperate na, tulad nila Castro, makipag-cooperate na daw sa ICC. O, sa palagay nyo, sino ang mas susundin ng Pangulo? With his pronouncement, ito lang latest, still the government will not cooperate with the ICC. Kung ang presidente, di ba? Meron po niyan eh. Kung ang presidente, Rodrigo Duterte, sabi niya, ay gusto siyang magpaimbestiga sa ICC, dumiretso siya. Di po ba? Tama, mali. Yun ang gawin niya. Pero yung gobyerno, ito, ni Pangulong Marcos, tutulong? Hindi. So therefore, naprotektahan niya pa rin yung sinasabi ni Panelo doon. Huwag siyang makinig sa mga ingay-ingay nito. Makinig siya doon sa mga legal counsel ng kanyang opisina. Di po ba? Ayan Sabi ng Pangulo, quote card sa Impact Leadership. Kung pumayag siya na makipag-usap siya o magpaimbestiga siya sa ICC, nasa kanya yon. Karapatan niya yon as a citizen. Pero ang gobyerno, sabi niya, wala na kaming desisyon doon. Pagdating naman sa Interpol, we have obligations to Interpol and we have to live up to those obligations. Kuha nyo? Ikaw Panelo, kaya huwag mong takot-takutin ng impeachment ang Pangulo namin. Ito pa sabi niya, he said there will be no changes even if the country rejoins the ICC. Really? Di sana, yung mga previous presidents na nandun pa tayo sa ICC, bakit wala nag-file ng impeachment? Di ba? Come on. Si Marcos can be removed from office whether legally or extra-legally. Wow. Di ba? Look at the warrant of arrest they issued against Putin. Years have passed but nothing happened. The ICC. Iba naman yung batas doon sa Russia. May kanya-kanya po silang batas o kanya-kanyang soberenya. Bakit naman mai-impeach ang Pangulo? Isipin nyo na lang mga kababayan. Kung magre-rejoin tayo, pwede daw matanggal ang Pangulo, ma-impeach? Bakit sinasabi ni Escudero? Pwede naman tayong bumalik sa ICC, magpa-member ulit. Sino pa yung nagsabing isa? May isa pa Si Coco Pimentel, mga abogado. Di ba? At ang matindi mga kababayan, during that time na member tayo ng ICC, sinong mga presidente yon? Bakit walang nag-file ng impeachment? Walang nag-file ng impeachment doon sa mga presidente na yon, nung member tayo ng ICC. Di ba? Sinasabi nito, he said there will be no changes if the country rejoins the ICC. Ibig sabihin, no changes meaning ma-impeach pa rin ng presidente kasi sovereignty and jurisdiction. We are surrendering our sovereignty and jurisdiction. Ganon? Ganon ka-powerful ang ICC, iti-take over ang ating bansa? Really? Di sana, nagdemanda na kayo. Nag-file kayo ng impeachment panelo dun sa mga dating presidente na tayo pa ay member ng ICC. Kailan ba lang kumalas dyan si amo mong Duterte sa ICC? Di ba 2017? O sino yung presidente prior to him? Si Panot, bago kay Panot, si Gloria. Di ba? Ba't walang nag-file ng impeachment case dun sa mga previous administration na yun? Nakita nyo? Paano nila depensahan si Digong? Takot pala. Birayin nyo, no? Ang tapang nung amo nilang maghamon, come on, ICC, imbestigahan nyo na ako bago ako mamatay. Tapos, kung sakaling gagawin ng ICC, i-blame ang Pangulo. Ano ang sabi ng Pangulo? Ulitin natin. Kung gusto ni PRRD magpa-imbestiga o makausap ang ICC, siya na yun. Wala na kaming desisyon doon. Personal niya na yun, private niya na yun. Kasalanan niya na yun. Dahil nagpa-imbestiga siya Pero ang gobyerno ni Pangulong Marcos naninindigan pa rin na hindi makipag-cooperate. So, nasaan ang impeachment? Now, kung babalik tayo sa ICC, ganun din daw po, mai-impeach pa rin? Really? Bakit sinabi pala ni Escudero at ni Coco Pimentel na mga batikang lawyers, mga top-notcher sa baryang mga yan, magagaling? Bakit sinabi it's about time to join again the ICC? Di ba? Tapos pagdating kay Panelo, no changes. Pag babalik ka sa ICC, mag-impeach kami. Really? Ang galing. Kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.